talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte. So we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever, in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. If ever na madala ngayon sa The Hague si dating Pangulong Marcos, kailan mo po balak Ay, sumunod? siya, padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulong Dating Duterte. Pangulo na siya. Yes. Very soon. Ano? Very soon, why? Ano Si tanong PRRD, mo? if ever Ano na pong dalhin niya message ngayon mo sa kay The Hague, PBBM? kailan po kayo susunod doon? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Ma'am, very soon, why? Bakit why? Ay, Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo, very personal. Nakikita niyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, very personal. At sabi nga, ng lahat ng question sa ginagawa ng administrasyon na yun. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service Message niyo po to the kay Philippines. PBBM. Message po kay PBBM. Wala akong message sa kanya. I don't think that there's something to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita niyo yung iba? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin tulungan para kayo nanagiging? Accountability, transparency and accountability from the government. Natanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Natanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? Kami ng bulog, sila nakikinabang. Huwag nilang iniis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga Tama yun. Tama yun, ma'am. What's your message to the critics of the Pagdating mga tao. presidency Huwag that nila he pera ng added bilin. Sila on? nakikinabang. What's your message to the critics of your father that he added on? Susugan ng mga tao yun. there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president of ICC. So, wala silang kung para sila sa justice at sa batas. Walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na para we have it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Ma'am, tumanggi na po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At, pero may info, ma'am, na ang nasa likod daw po nito is si former Senator Trillanes. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaint and siya naman yung nagbibigay ng update
about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Pagka, kasi crucial na itong gabing ito, pag hindi malabas yung TRO, anong next move nyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So, i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo. Huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan. Lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Dito! Kahit tumagahin kami dito, para kay Duterte dito. Tama! and Para kay Duterte dito, para kay tumagahin tayo. Wait lang po. Wait lang ha. Patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano mas niya? Nakalimutan niya na. Ano last line? Sa TRO, ma'am. TRO pa rin. Sa state kidnapping. State kidnapping ka na lang. yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm election. Dahil ang lakas ng votes race sa 9 candidates na hindi laban. At mag-ingat kayo I warned you about the budget. I'm warning all of you about election. Ma'am, ako ma'am! Hindi ka naman presidente, siya ang mga sa mga nangyari scenario ngayon. Sino? Ang entire na ma'am. Ma'am, do you believe ma'am ang demolition job ito Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nagsisnowball yung black voting ng 9 candidates ng Pilaban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban. Ano pang plano niyo para po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap po dyan kasi Parang pigilan. Siya na huwag tumanggap ng pagkain sa patubig kahit kanino. I understand prepare sila ng Goba. Isang kanina doon sa assistant sa Goba. hindi kayo pinapasok at kung plano niyo dito? Well, nag-aantay ako. Papasukin nila. Dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi Shopee. Sinadjam nila yung signal. Pinapos ko sa akin. Kahit ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Yun. VP, may update na ba si Hindi namin siya iiwanan. Bibi Sara sabi ni Attorney Raul Blandino, nagranta daw yung TRO. Any update yun? Wala ko akong update na nangyayari sa order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa